Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa Picoin price prediction ngayong May 20. Yan, alamin po natin kung ano po ang posibleng magiging galaw ni Pi Network or Picoin ngayong May 20. Alam naman po natin na si Picoin ay isa sa mga inaabangang project dahil po sa unique nitong approach bilang mobile mining coin. Marami sa atin ang matagal nang nagmimina gamit lang ang cellphone at ngayon na dahan-dahan na nilang nilalabas sa open market itong si Pi, maraming umaasa na magsusurge ang presyo nito. Pero ngayong linggong ito ay nakapasok na si Pi sa isang napaka-critical na punto. May posibilidad na sumabog pataas ang kanyang presyo or tuluyang bumagsak. Kaya pag-uusapan po natin ang latest na galaw sa kanyang presyo, ang mga technical indicators at ano ang dapat nating bantayan bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kasalukuyang galaw ni Picoin. Yan, ang pinaka-latest po na galaw ni Picoin simula po noong May 17, si Pi ay nagrally po ng mahigit 45% mula sa low na 0.6595. At ngayon ay umiikot na po siya sa mga presyo na 0.732. Pero kahit tumaas siya ng ganyan, parang nawawalan na ng lakas ang momentum. At bakit? Kasi hindi pa rin niya malampasan ang matigas na resistance na nakaabang sa presyong 0.75. Kung iisipin natin ay parang tumatama siya sa kisame at paulit-ulit na lang. Kaya medyo nag-aalangan na ang mga traders kung itutuloy pa ba ang pag-akyat or hindi. Ngayon ay bakit parang bumabagal na po ang takbo ni Picoin? Kung titignan po natin dito sa kanyang 4-hour chart time frame ay meron po siyang isang descending trend line or pababang linya na humaharang sa pag-akyat ni Pi. Ibig sabihin nito ay kahit gustuhin man ni Pi na tumaas, may harang na paulit-ulit niyang tinatamaan pero hindi nalalagpasan. Ngayon nasa loob po siya ng symmetrical triangle pattern kung saan nagsisiksikan na ang presyo sa loob ng masikip na range. Ang ibig sabihin nito, parang bomba si Picoin ngayon na anytime pwedeng sumabog pataas or pwedeng sumabog pababa. Ang support level naman o ito yung kanyang sahig kung saan siya bumabawi or tumatalbog ay nasa presyong 0.707 hanggang 0.721. Habang ang resistance naman ay nakaabang sa 0.52 hanggang 0.754. Hanggat hindi siya lumalampas sa alinman sa mga price level na ito, magpapatuloy po ang kanyang sideways movement. Ngayon is dito naman po tayo sa mga technical indicators. Yan, tingnan naman po natin ang kanyang RSI or relative index. Yung kanyang dito sa ating chart, yung RSI ay yung nandito po sa gitna. Ayan, 30-minute chart time frame po pala ito. Ayan, ang RSI ay nasa value na 47.8. Ang 50 kasi ang neutral na level. Kaya nasa gitna lang si Pi ngayon. Hindi po siya sobrang bullish, hindi rin po siya sobrang bearish. Yan, yung MACD naman, yung nandito po yan, yung indicator naman po sa pinakaibaba. Yan po ang MACD or Moving Average Convergence Divergence. At mapapansin natin dito na halos flat siya. Ibig sabihin ay walang malinaw na direksyon. Kaya maraming traders ang naghihintay muna ng confirmation bago pumasok ulit. Yan, dito naman tayo sa Bollinger Band. Ayan, yung kanyang Bollinger Bands. Yan ay sobrang sikip na rin. Kaya ang ibig sabihin nito ay may paparating na malaking galaw. Kapag ganito po ang setup, kadalasang sumasabog pataas or pababa ang presyo bigla. Ngayon ay sunod po nating katanungan dito is bakit po nahihirapan si Picoin na tumaas ngayon? Isa po sa mga dahilan kung bakit hindi makalagpas si Pi sa presyong 0.75 ay dahil sa overhead selling pressure. Marami po kasing traders ang nagpa-profit taking na sa
level na ito. Kaya bumababa ulit ang presyo pag naaabot niya ito. Pero kahit na ganito, ibig sabihin ay bearish na agad. Yan, hindi po ibig sabihin na bearish na agad kapag ganito ang sitwasyon. Kung titignan natin ang Fibonacci retracement, si Pi ay nakakapit pa rin sa mga key support level na 0.721 at saka 0.707. Ito po ay indikasyon na yung pagbaba kamakailan ay healthy pullback lang at posibleng bahagi ng mas malawak na bullish trend. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga posibleng scenarios ngayong May 20. Ayan. Dalawa po ang posibleng mangyari kay Picoin ngayon. Yan, unang scenario ay pwede po siyang mag-breakout pataas. Kung si Pi ay magbe-breakout sa presyong 0.54 na may kasamang volume, posibleng umakyat po siya hanggang sa presyong 0.78 hanggang 0.80. Kapag nabasag din ang mga price level na yan, pwede pa siyang magpatuloy sa kanyang pag-surge hanggang sa presyong 0.85 hanggang 0.90. Lalo na kung tataas din ang RSI at malalampasan ang 55 niyang value. Yan, sa ikalawang scenario naman ay ang breakdown pababa. Kung hindi po kakayanin ni Pi ang 0.707 na support, posibleng bumagsak siya sa susunod na support na nakaabang naman sa price level na 0.685 hanggang sa 0.673. Yan ang mga previous accumulation zones at kasama na rin ang 4-hour na EMA 200, kaya solid na support rin yan. Kaya ano po ang pinaka base case scenario? Yan. Neutral to bullish pa rin po ang outlook basta hindi po bababa si Pi sa presyong 0.707. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin, bilang mga Pinoy na nakaabang sa future ni Picoin, mahalaga po ang mga nangyayaring ito. Una, kung matagal ka nang nagmimina ng Pi at inaasahan mo na magiging valuable ito, ang galaw ng presyo ngayon ay nagbibigay po ng pag-asa. Ibig sabihin ay buhay si Picoin sa market at unti-unting tinatanggap na rin siya ng mga exchanges. Pangalawa, para sa mga trader, ito po ang perfect time para magbantay. Hindi ito ang panahon para maging kampante. Kung sakaling mag-breakout pataas si Pi, pwedeng magkaroon ng malaking kita kung maaga kang nakapasok. Pero kung bumagsak naman, dapat handa tayong mag-cut loss or maghintay sa mas magandang entry point. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, exciting po ang potensyal ni Picoin. Pero dapat maging maingat ang lahat. Hindi pa rin ito ganap na open market token gaya ng ibang major coins tulad ni Bitcoin or Ethereum. Kaya habang naghihintay pa rin tayo sa full launch at saka exchange listings, maiging pag-aralan muna natin ng husto ang galaw ng market. Kung sakaling makalusot man siya, itong si Picoin sa presyong 0.754, posibleng magbukas ito ng bagong yugto para sa presyo ni Pi. Pero habang hindi pa nangyayari ito, maging mapanuri po tayo at wag po tayong padalos-dalos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.